Welcome po. This is the First Thessalonica 4:1 and 2, 9 and 12. Sikapin ninyong mamuhay na payapa at huwag kayong makikialam sa buhay ng iba. Magtrabaho ang bawat isa para sa kabuhay niya tulad ng pinili namin sa inyo. Unang Thessalonica 4:11. Ang katapatan. Hindi ko siya agad napansin. Pagbaba ko sa self para mag-agahan, malinis sa loob ng kainan. Puno-puno ng buffet ang table, ganoon din ang refrigerator, pati ang lagyan ng mga kutsara at mga tinidor. Perpekto ang lahat. At ako siya nakita, siyang simpleng lalaking nag-aabot ng pagkain at nagpupunas ng mesa. Hindi siya kapatipansin, ngunit habang tumatagal, matagal akong nakaupo at lalo akong namanga. Napakabis niya ang kumilos. Napapansin niya ang bawat detalye at inasikaso ang lahat bago pa man na mailangan ito. Bilang isang veterano sa food service, napansin ko ang kanyang hindi matatawarang atensyon sa detalye. Maayos ang lahat dahil sa kanyang tapat na paglilingkod. Kahit kaunti lang ang nakakapansin. Habang minamasan ko siya, naalala ko at nabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, sikapin niyong mamuhay ng payapa at huwag kayong makikialam sa buhay ng iba. Magtrabaho ang bawat isa para sa kabuhay niya at igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya. Unang Thessalonica 4:11 and 12. Naunawaan ni Pablo kung paano maaring makamit ang isang tapat na manggagawa ang respeto sa iba sa pamamagitan ng tahimik na patotoo. May papakita natin ang magandang balita kahit sa simpleng paglilingkod ng may dignidad at layunin. Hindi ko alam kung nagtitiwala kay Jesus ang lalaking ito, ngunit nang papasalamat ako sa kanyang kasipagan at pagsusumikap. Ang papalala ito sa akin upang umasa sa Diyos para mamuhay ng tahimik, ngunit matapat na pananampalataya. Mamuhay nawa tayo na makita sa atin ang katapatan ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Purihin ang masalita ng Diyos.